Hello guys! For today's video, magluluto po tayo ng sinigang na baboy. Yan, ang gagamitin po nating part ng baboy is liempo. Kasi yan po yung masarap na part ng baboy na isigang. Kaya naman po, ayan ang ating biniling liempo. Kita nyo naman, medyo manipis lang yung taba niya. Yung ganyang klase is talaga namang maganda sa sinigang, yung manipis lang yung taba at marami yung laman. Lagyan natin siya ng kamatis, sibuyas at luya. Okay, sabay na natin silang pakukuluan, sabay-sabay na. At lalagyan natin ng tubig, just enough to cover the pork. Yes. So, pakukuluan po natin sila hanggang sa mga umabot na ng 10 minutes. Okay, yan. Nakaka 10 minutes na po tayo na pagpapakulo. Ilalagay na po natin ang ating sinigang mix. So, kukuha tayo ng ating sabaw doon sa ating pinapakuluan para tunawin ang ating sigang mix. Nor, baka naman. Yan, okay. Haluin natin, kanaw-kanawin, and then ipopour na rin natin yan dyan after natin siyang matunaw. Para nanunuot na sa ating baboy ang kanyang asim. Remember, 10 minutes na siyang kumukulo. So, kaya natin saka natin ilalagay ang ating pampaasim. This is how I make my sinigang pork. Lagyan po natin ng asin kung gusto natin. Lagyan din natin ng patis. Siyempre, konti na lang kasi nilagyan na natin ng asin. Yan yung mga nilalagay kong pampalasa kapag ako ay nagsisigang. Kasi parang yung mismong sigang mixture, parang may lasa na siya eh. Konti lang itong nilagay ko na, sa pagkaalala ko, konti lang inilagay kong asin sa patis. Pero nung tinikman ko siya, medyo salty siya. Kaya parang sa tingin ko yung mismong nor may lasa. Yes. Ayan na siya. Nakaka 10 minutes na. After natin ilagay yung yung sigang mix, nakaka 5 minutes na siya. Kaya naman, so it's already 15 minutes cooking. So at that point, ilalagay na po natin ang ating gulay. Kasi nga ang gulay na nabibili namin sa mall is matigas. Parang ang tagal niyang maluto. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit. Samantalang yung mga tanim ko dito sa hardin ko, pag niluto ko, 1 to 2 minutes lang luto na. Siguro dahil bagong harvest. Siguro dahil yung mga nabibili sa store ilang araw na sila doon. Baka nga ganun. I think that's the reason. So, yan, ilubog natin yung ating kangkong para maluto ng maigi. Pakukuluan natin ng ating kangkong ng mga 5 minutes to 10 minutes kasi nga matigas. Magrereklamo na naman yung aking anak. Sabihin, hindi ko na naman niluto ng maayos yung kangkong. Hindi niya alam talagang matigas yung mga nabibili dun sa mall. Siguro kung tanim ko to, mga 5 minutes luto na to eh. Pero dahil store-bought, matagal siyang lutuin. Ayan na, naka 5 minutes nang niluluto ang ating kangkong. So, ayan na, mukhang luto na siya. Hindi na magagalit ang aking bunso kapag kinain niya to. Ang dish na to ay Filipino dish na talaga namang paborito ng lahat. Diba? Sino ba namang hindi may gusto ng sinigang na baboy? Diba? Napakasarap lalo kapag nagkikrave ka ng mga maasim na dish. Pwedeng lagyan ng sili, kanya lang wala akong sili in the moment. Yeah, kaya hindi na lang natin lalagyan. Well, as ano naman, pwede mo naman ang kainin as is na ganyan. Okay, yan na siya. So, kung luto na po ang ating sinigang, pwede na po tayong kumain.
another recipe na ating may enjoy sa ating lunch or dinner. Kaya naman, let's eat na guys. I-plate na po natin ang ating niluto at tayo'y kumain na. Ano po ang inyong lunch for today mga mommies? Sigurado masarap yan. Kaya naman, sabay-sabay na tayong kumain ng ating mga niluto. Diba? Ang trabaho ng isang ina na magluto para sa family. At nakakatuwa na appreciate ng ating family ang ating mga pinaghirapan. Kaya naman, let's eat! I hope you learned something. God bless you all. See you on the next one. Abang-abang lang po tayo sa ating vlog. Maraming salamat po sa mga nanonood. God bless us all. Bye! So yummy, 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 yummy. Let's enjoy the food that we cook. Goodbye.